At dahil mahaba-haba ang lakbayin ng marami ngayong Semana Santa, tiyak lahat tayo ay naghahanap ng paraan para makatipid sa konsumo ng mahal na gasolina at krudo. Ang ilang tips sa pagtutok na ito ni Teresa Andrada. Naabutan namin nagpapacheck ng sasakyan si Kokoy Rosario. Babiyahe raw kasi siya padagupan ngayong Huwebes Santo. Full tank. Kaya siguro, kasi malapit man lang. Kalimitang kakambal ng malalayong biyahe ang mataas na konsumo ng gasolina o krudo. Pero ayon sa Energy Department, may mga paraan naman daw para makatipid. Una na raw dito ang pagpapakarga ng gasolina o diesel sa umaga imbis na sa tanghali o kaya hapon. Yung ating petroleum products, lalo na sa gasolina, nagve-vaporize. So kung mainit, mas nagiging gas yung dapat liquid na petroleum. Basta cooler na yung panahon. So ideal yung umaga kasi overnight, mas malamig yung panahon nun. So nakabalik siya nagiging liquid uli yung petroleum. Siguraduhin nakasara ng maigi ang lalagyan ng gasolina upang hindi ito sumingaw o tumagas. Kung maaari, umiwas sa trapiko at alamin ang mga alternatibong ruta para sa inyong pupuntahan. Panatilihing katamtaman ang tulin ng sasakyan. Ang ideal speed raw para di magasto sa langis ay 60 to 80 kilometers kada oras. Sa pag-aaral ng DOE, 25% sa konsumo ng gasolina ang matitipid kung ibababa mula 120 sa 80 kilometers kada oras ang takbo ng sasakyan. Huwag ring pabayaang idle ang sasakyan ng labis sa 3 minuto. 2 litro raw kasi ng krudo kada oras ang makukonsumo pag idle o hindi gumagalaw ang sasakyan pero naka-on ang makina. Siguruhin hindi may sapat na hangin ang gulong ng sasakyan. Katumbas kasi nito ang 5 hanggang 10% savings sa fuel consumption. Sa mga magdadala naman ng mga bagahe at iba pang recreational items gaya ng bisikleta, payo ng DOE magkarga ng naaayon sa kapasidad ng sasakyan. Yung paggamit din ng yung konsumo mo sa langis, kasama din doon yung load, gaano kabigat. Kaya yung overloading, talagang nagkukos siya ng strain sa makina, mas malaki ngayon yung konsumo mo sa petroleum. So yung mga unnecessary, wag nang dalhin. Bawasan din ang paggamit ng aircon. Karagdagang load raw kasi ito sa makina ng sasakyan na kumukonsumo ng mahigit 10% ng gasolina kesa pangkaraniwan. Kung dadaan naman sa North o South Luzon Expressway, mas maganda kung sarado ang bintana kesa nakabukas. Kakailanganin raw kasing mag-double time ng makina para itulak ang sasakyan dahil sa hanging pumapasok sa loob. Hindi naman sa huwag tayong gumamit, pero wastong paggamit. So, yung conservation, na ang definition nga doon is not doing without, but doing well. Teresa Andrada, Nakatutok, 24 Oras.